na kung malademonyo ang ugali mo. Wala kang konsensya sa Ate Myra. Napakasama mo. Sabihin mo na gusto mo sabihin, wala na akong pakialam. Ang malay natin, pasaway yung si Archie kaya nasaktan ni Eman. Kasi hindi naman kasi yung pamangkin mo. Hindi totoo yan. Mabait na bata si Archie. Kayo ng Emma na yun, yung masasamang tao rito. Sana hindi ka na lang niya naging nanay kung hindi mo lang din siya kayang mahalin. Huwag mo na nga akong dramahan. Nakakarindi ka eh. Kung gusto mo, ikaw na lang magmahal sa pamangkin mo. Total close naman kayong dalawa. Parang tatay lang naturing niya sa'yo, di ba? Di ka ba natutuwa? May sandalan ka na? Tandalan niyo na ako, ha? Nakakabwisit na kayo. Kayo na lang magsama. Huwag niyo na ako isali kasi may sarili na akong pamilya. Sige na. Bababa ko tungkol kasi baka hanapin ako ng asawa ko. Sabihin mo na lang kay Archie na hindi na ako babalik kaya huwag na siyang maghintay. At kumanda mo siya kung gusto niya bumalik dahil kung ayaw niya, bahala siyang mamatay. Ate Myra? Ate Myra! Hindi ko po alam na meron pala talagang masamang magulang. Yun po ang eksaktong pinatunayan ni Ate Myra nang hindi niya piliin si Archie at tuluyang iwanan sa poder. Sa poder ko ang pamangkin ko, Papa Dudut. Maghahalong galit at pagkadismaya ang namayani sa akin ng panahon na yon. Kung balang araw, babalik man si ate sa buhay ni Archie, ay gusto ko na pong ipagdamot sa kanya ang pamangkin ko dahil hindi niya deserve ang magkaroon ng anak na sa dulo ay pababayaan niya lang din. Kaya nga sinabi ko noon sa sarili ko na ako na ang tatayong tatay sa pamangkin ko. Pinaliwanag ko po kay Archie ang sitwasyon at pasalamat na lamang ako sa Diyos. Dahil sa murang edad niya ay naunawaan niya. Oo, namimiss pa rin niya si Ate Myra pero kailangan naming magpatuloy sa buhay. Dahil kami na lamang ang magkasama. Makalipas ang ilang buwan, na-assign po ulit ako sa Antipolo kaya bumalik kami dito ni Archie, Papa Dudu. Nagrenta po kami ng maliit na apartment kung saan ay tumira kaming magkasama. Ako na po ang bumuhay kay Archie, nagpaaral sa kanya at tinuring niyang totoong tatay. At kahit o mga panahong nalaman naming namatay si Ate Myra sa panganganak, kasama ang baby niya ay naging sandigan po namin ni Archie ang isa't isa para magpatuloy sa buhay. Ako bilang nangako na gagabayan siya susuportahan sa pag-aaral niya at siya bilang estudyante na may mga pangarap na gustong matupad bahalang araw. Mabilis po na lumipas sa mga taon, halos magsasampung taon na pala ang nagdaan, Papa Dudu. Nakakatawa ng puso dahil meron na po akong kolehiyo. Sigurado po ba kayo na kaya niyo pag pumasok ako sa school bukas? Oo naman. O ayan, umuubo kayo. Kinakabahan ako, parang hindi niyo naman po kaya eh. Kayo lang po mag-isa rito tapos may sakit pa kayo. Kaya ko naman sarili ko, anak. Ubo lang to at kaunting lagnat. Huwag ka na mag-alala. Saka, di ba, excited ka sa unang araw mo sa kolehiyo? Excited po ako pero nag-aalala po ako eh. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari. Baka hindi ko po kayanin pa. Ha? Ikaw? Hindi mo kakayanin? Paano mo naman nasabi yun? Iba na po kasi yung college kaysa sa senior high. Mas mahirap na. Natatakot po ako na baka mabigo ko kayo kasi di po ba nangako ako na mag-aaral po ako ng mabuti para matupad yung pangarap natin na magpupulis ako. Andun na tayo. Pero huwag ka pa rin pa-apekto sa takot mo. Kasi hahadlangan ka lang yan sa pag-aaral mo. Kung lagi-lagi mong iisipin natatakot ka, hindi ka makakausad na. Saka huwag ka mag-alala. Ano't ano man mangyari, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Alam mo namang hindi kita iiwanan, di ba? Kailan ba kita iniwan? Pa, wala po ako natatandaan na iniwan niyo ako kahit nung bata pa lang ako.
Kaya sobrang thank you po. Kasi palagi niyo akong sinasamahan. Yung alam ko po na nandyan lang kayo lagi sa tabi ko para suportahan ako. Sobrang sapat na po yun para sa akin. Dahil po doon, napapanatag ang isip ko. Siyempre, sinabi ko nun sa sarili ko na ako na yung tatayong magulang mo. Hindi ka naman iba sa akin eh. Magkadugo tayo. Hindi man kita totoong anak. Tinuring naman kitang tunay na anak. Doon po ako pinakaswerte na tinuring niyo po ako na parang tunay na anak ninyo. Siguro kung wala kayo, baka napariwara na ako. Kayo po yung nagligtas sa akin kay Tito Emma nung iniwan ako sa kanya ni Mama. Kaya sinabi ko po talaga sa sarili ko na pagbubutiin ko yung pag-aaral ko para maipagmalaki niyo po ako pa. Pinagmamalaki na kita. Kasi marami ka nang nalagpas ang pagsubok. Simula bata ka pa lang, Archie. Pinagmamalaki na kita sa pagiging matapang, matatag at maintindihin mo. Hindi mo lang alam na ikaw yung inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. Mahal na mahal ko po kayo, Papa. Kasi dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng tatay. Dati kasi, ingit na ingit ako sa mga kaibigan at kaklase ko na may mababait na tatay. Ako, wala. Laging sinasabi ni Mama na kasalanan ko raw kung bakit siya hiniwalayan ng tatay ko. Kasi raw, dumating ako sa buhay nila. Wala kang kasalanan. Huwag na huwag mong sisisihin sarili mo. Dahil lang sa pareho silang walang kakayahan maging mabuting magulang sa'yo, Archie. Tandaan mo lagi na blessing ka sa mundong to. Blessing ka sa akin. Kasi binigyan mo ako ng dahilan para lalong magsumikap sa buhay. Alam niyo pa, wala nga akong mabuting tatay, pero meron naman po akong mabuting tito. Tapos ngayon, papa ko na rin kayo. Kaya thank you po talaga. Sana, Papa, gumaling ka na agad para hindi na ako mag-alala. Gagaling din ako. Huwag ka sabi mag-alala. Kaunting pahinga lang to. O siya, matulog ka na. Maaga pa klase mo bukas. Hindi ka pwedeng mali. Sige po, good night po, Papa. Promise, uuwi po ako na maaga pagkatapos ng klase namin bukas. Tapos kukwentuhan ko po kayo kung ano yung mga nangyari sa araw ko. Hihintayin ko na. Good night din sa'yo. I love you po. Mas love kita, anak. Hindi naman po lumala ang sakit po ng panahon na yon, Papa Dudut. Siguro nasobrahan lang ako sa trabaho tapos naambulan kaya kaso ako. Pero dahil kay Archie at sa pag-aalaga niya sa akin ay naging maayos ang lahat. Inalagaan niya ako dahil nagkaroon ako ng magandang pahinga at madalas ay nakakainom ako ng gamot dahil sa tulog niya. Habang nagpapahinga ako sa bahay namin ay lagi ko pong kinakausap ang Diyos. At nagpapasalamat sa Kanya dahil patuloy niya kaming pinagpapala at iniingatan ni Archie, Papa Dudu. Sa lahat man kami sa yaman at material na bagay ay punong-puno naman po ng pag-ibig ang munti naming pamilya ng pamangkin ko. Doon pa lang ay masaya na ako. Sa kasalukuyan ay nasa 3 taon na po sa college si Archie at patuloy ko po siyang iginagapang sa pag-aaral niya. Kitang-kita ko rin kasi kung gaano kasikap ang pamangkin ko na itinuring ko ng tunay na anak, Papa Dudut. Kung tatanungin ako ng mga kabarangay natin kung wala ba akong planong bumuo ng sarili kong pamilya, wala na po dahil masaya na akong kasama si Archie. Masaya na akong maging tatay sa kanya at magulang. Bagay na hindi nagawa ni Ating Myra sa sarili niyang anak. Siguro ganun talaga. Kung ano yung pagkukulang na naranasan natin, ayaw nating ipasa sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nga araw-araw ay ginagawa ko ang lahat para mapunan ng pagkalinga, ang ibig at pagsuporta ang puso ni Archie para pag tumanda na siya, ay hindi na niya maipasa sa magiging anak niya yung mga malulungkot at masasakit na bagay na naranasan niya simula pagkabata. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay namin magtiyugin. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Lagi po kami nakatune in sa inyong istasyon. Para sa amin ni Archie, ang Barangay LS po ang number 1. God bless po and more power sa inyo.